Pati sa Maynila, problema ang baha. At hindi lang mga biyahe at negosyo ang naperwisyo. Pati ilang pasyente sa mga ospital nalagay sa alanganin dahil sa naipong tubig. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Vicky, sa nakalipas na 5 oras na nandito tayo sa Espanya Boulevard, ngayon lamang tayo nakakita ng bahagyang paghupa ng baha dito. Sa ngayon, Vicky, wala na sa kalahati ng gulong ang taas ng baha dito. Pero tulad na nakikita mo, itong aking kinatatayuan, ito ang direksyon patungo ng Quezon City. Ito namang kabila, yan ang direksyon patungo ng Quiapo. Hindi pa rin ito nadadaanan ng mga sasakyan dahil marami ang nagdadalawang isip at marami na rin ang mga tumirik sa mga kalye kasi kaya nahaharangan din itong mga daanan. Tulad na nabanggit mo, napakalaking abala at perwisyo ang idinulot ng pagbaha sa ating mga kababayan. Wala pang rush hour pero wala nang galawan ang mga sasakyan sa kanto ng Espanya Boulevard at Caico Street sa tapat ng University of Santo Tomas alas 2 ng hapon. Ang ilang sasakyan nga, ilang oras ang nakatenga at ang mga motorsiklo sumampa sa Center Island para iwas baha sana. Inabot na rin ng tubig. Kung sa gitna ka dadaan dyan, alanganin kasi hanggang bewang na. Hindi na rin kaya. Lumakoy na yung motor ko, sir. Asan? Diyan, sir. Ayan? Opo, sir. Ayaw na. Ayaw na. Tirik na. O, tirik na, sir. Kaya, tiis na lang, sir. Inabot na kami ng pananghalian. Close na ba kayo ng mga kasama mo rin? Opo, close na, close na, close. Close na, close, sir. Para na kami magkakapatid tuloy. Malalaki sasakyan lang ang nakakadaan sa maraming bahagi ng Espanya at ilan lang ang naglalakas loob. Mabagal din ang paghupa ng baha. Mga kapuso, sitwasyon po ito dito sa Espanya, kanto ng Caico, alas 3:30 ngayong hapon. Ilan po sa mga sasakyan dito nakikita ninyo na hindi gumagalaw, oras na ang binilang dito dahil hindi pa rin humuhupa ang baha at marami sa kanila ayaw magbaka sakali na lumusong dito sa napakalalim na baha. Sa ngayon po nakikita natin yung overpass, may mga nag-aantay pa rin dyan, may mga pinipili naman maglakad, lalo na yung mga estudyante na ilan sa kanila, Quezon City pa raw ang uwi, pero lalakarin na lang daw nila. Sobrang aberya po. Inintay po kasi namin yung suspension ni Isko. Ang ang suspension niya lang po, LM to senior high school lang po. Tapos di po nila sinama yung college. Mahirap. Kasi ang lalim po ng basa namin, dinadaanan po namin eh. Commuter man o motorista, lahat na abala. Ayaw niyong ilusong yung kotse. Ayaw. Bakit? Eh, mahirap na. Safety na, baka magalit yung boss natin. Ayaw nyo ilusong. Ay, wala, hindi pwede. Ha? Hindi pwede. Baka masira ang makina. Pati hanap buhay, na perwisyo. Baha na po sa mga dadaanan, sarado na po lahat eh. Yung online, nag-online lang po ako ng ulam. Eh matumal ngayon, hindi kami online, nagdi-deliver po. No. Hindi makabiyahe, yan po. Walang kita. Nalagay sa alanganin ng mga pasyente ng mga ospital, tulad sa isang ito sa Caico Street na pinasok ng baha, kaya kinailangan iakyat sa ikalawang palapag lahat ng mga mahalagang gamit. Binahari ng Philippine General Hospital o PGH sa Taft Avenue. Binahari ng mga kalsada sa paligid ng Taft, kabilang ang Calao Avenue at Maria Oroso Street. Marami ang stranded. May mga lumusong. Sobra pong hirap sa mga ganito sa amin na pumapasok po sa araw-araw. Habang ang iba, nag-arkila ng padjak o tricycle. 20, isa, 20. Baha po kasi sobrang taas po kasi ang baha dito sa top. Umaabot tuhod naman ang baha sa Tayuban, kanto ng Avenida. Sa Remigio Corner Rizal Avenue, hanggang tuhod din ang baha. Vicky, hanggang sa mga oras na ito nga, marami tayong mga nakikitang stranded dito sa bahagi ito ng Espanya. Ito sa aking likuran, may overpass dito eh. Marami pa rin yung mga mag-aaral na nandyan na pinipiling siguro pababain muna yung baha dahil wala namang masasakyan. Ang tanging transportasyon sa ganitong sitwasyon ay yung maglakad ka. Yun nga lang, hindi madali ang paglalakad sa ganitong baha dahil lalo pag may dadaang sasakyan, parang inaalon itong baha rito at talaga namang napakalaking perwisyo po. Hanggang sa mga oras na ito,
Marami tayong nakita mga naglalakad, mga mag-aaral, mga empleyado at mga naipit sa napakahirap na sitwasyon. At ito nga, Vicky, nalunesan tayo. Balik sa'yo. Ay, maraming salamat at ingat ka dyan, Ivan, Mayrina.